To the Majority Leader. Mr. President, nakakalula talaga yung speech ng ating kasamahan na si Senator Lacson. I'd like to congratulate him for his very thorough investigation of the case. Biro mo, may isang bayan, Mr. President, na nakatanggap ng 3.2 billion worth of projects, particularly flood control in Oriental Mindoro. Kinumpute ko po yan, Mr. President, at 3 million lang per classroom. That is 1,066 classrooms. Baka yung backlog ng buong Mindoro na fund na po sa DepEd kung inibigay po natin itong pondo para sa classroom building program at wala na pong backlog ang Mindoro, Oriental Mindoro. Kung dyan na lang po natin na ilagay kaysa sa mga flood control projects na nakikita naman po natin substandard, nagko-collapse at mukhang money-making racket lamang po, Mr. President. Mr. President, I laud our distinguished colleague, Senator Lacson, for this speech, but I'm hoping that he can give a part 2. Kasi po, kulang pa po yun. For example, kung saan pong home video ng aking nanay sa Bicol, marami rin pong ghost project sa Bicol, maraming palpak na project sa Bicol, lalo na sa home province of my mother in Albay. I was there last year distributing rice to my kababayans in Libon, where my mom is from. And we also delivered to the provincial capital. At that time, yung tanong po ng mga reporters sa akin, anong maitutulong nyo sa mga problema naming baha dito sa Bicol? At alam ko na po nung panahon pa na yun na napakalaki na ang natatanggap nila pero wala pa rin nangyayari. So sana may part 2 po niyan at may labas din po natin yung mga kapalpakan nito mga contractors also in the Bicol region and other parts of the Philippines where we can see these discrepancies, Mr. President. So once again, maraming salamat kay Senator Lacson, but we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects. Kailangan natin malaman. Yung mahirap po kasi, hindi ko po alam sa House kung may lalabas ba nila yung proponents. Dito sa Senado, ilabas natin ang proponents ng mga projects na to. Pati down sa House, sana mailabas din nila. And I laud Congressman Toby Chanco for trying to come out with that list of proponents in the House. I congratulate him as well and I wish him luck. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Zubiri. Majority Leader. Yes, Mr. President, I would just like to join the statements made by our former Senate President, Senator Migs Zubiri. Mr. President, ilalagay ko muli sa talaan ng bulwagang ito. Noong 2023, 1.079 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. 2024, 1.342 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. Ngayong taon po na ito, 2025, 1.37 billion a day ang budget ng DPWH. Ngayon po, dun sa National Expenditure Program na pinrepresenta sa atin ngayon ng 2026, 1.08 billion pesos a day ang budget ng, again, Mr. President, DPWH alone. Mr. President, bago ko po isuspend ang konsiderasyon ng privilege speech ni Senator Ping Lacson, muli pinapasalamatan po natin siya at yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya, ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng Bulacan for this year. And maikling ikwento ko lang, Mr. President, alam nyo yung pinakikita dun sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin, halos every time na merong bagyo at nakikita po natin doon, Ginoong Pangulo, yung mga kababayan ko po doon sa Hagunoy at Senate President Pro Temp, I'm sure you're very much aware of Hagunoy dahil marami po kayong kaibigan doon. Tinatali po nila, Mr. President, yung kanilang sasakyan. Fortuner man yan o pick-up, itatali po nila, Mr. President, doon po sa poste. At matutulog sila, yung sasakyan po nila, umaalon-alon, Mr. President. Gigising po sila ng umaga, at ito, natural na buhay ng mga kababayan ko doon. Gigising po sila ng umaga, lulusong sa baha, magkakape. Pagkatapos magkape, maliligo, tapos pupunta ho ng Maynila para magtrabaho, alas 3, alas 4 ng umaga, babalik ho galing sa trabaho, ganun na naman, Mr. President. Tapos mababalitaan po nila itong mga nangyayaring
guni-guni projects at mga palpak na proyekto. Mr. President, I think nasa atin po na may magagawa po tayo bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. I pray, Mr. President, huwag nating biguin yung ating mga kababayan dahil sa totoo lang, Mr. President, 3 years ago, binanggit ko na po dito sa bulwagan na ito na yung mga kababayan po namin, wala nang inaasahan eh. In fact, kahit pagkausapin nyo po, sasabihin sa inyo, wala na, hindi nyo naman magagawa yan. So sana po, malaking challenge po sa atin, lalo na dito sa Senado, itong problemang ito. Mr. President, may pahabol po ang ating mga kasamahan. We recognize Senator Bongo and then afterwards, Senator Robin Hood Padilla, who wanted to make a manifestation as well, Mr. President. Please. Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join Senator Ping Lacson in condemning the irregularities in the allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha. Nakita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat doon na lang po paglaanan ng pondo at sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget. More than 1/3 lang po ang pondo ng health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ang pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano bang mas importante sa inyo? Serbisyo na pinaghirapan, services rendered, o mga proyektong ginagawang gatasan? Natanong ko nga ito kanina sa health hearing sa mga unprogrammed appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga HEA na obligasyon po ng ating gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga inireport ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9, hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit may mga flood control na pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Yung aking pamilya may negosyo na po. And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are all recycled and malicious accusations. Noong 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Pero ni minsan po, ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit na nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observed delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa ang nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observed delikadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. At ngayon, I also co-authored
Senate Bill number 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity ay dapat po bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-uusapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po'y merong managot dito at dapat po'y maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa nasolusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo.